Ininspeksyon ng mga tauhan ng National Meat Inspection Service Department ng Agriculture Department at lokal na pamahalaan ng Parañaque City ang ilang tindahan na nagbebenta ng iba't ibang uri ng frozen meat sa lungsod. Dito napag-alamang galing China ang ilang karne at walang kaukulang permit. May ulat si Clazel Pardilla. Pasado alas 10 kaninang umaga nang tumulak ang National Meat Inspection Service at Department of Agriculture Inspectorate and Enforcement sa Parañaque City. Target nila, inspeksyonin ang mga naglalakihang Chinese store na ito sa kahabaan ng Quirino Avenue, Barangay Tambo. Pagpasok pa lang ng mga otoridad sa tindahang ito, tumambad na ang mga imported na karne, pangsamgyupsal, baboy, manok, baka at iba pang frozen product na galing China at ang ilan expired na. Lahat po ng poultry product at saka pork product na galing sa China is pinagbabawal po sa Pilipinas. So dahil po ito po may mga pwede po sila may dalang sakit katulad ng ESF at saka bird flu. So tick diseases siya nakakatama sa tao. So kung patuloy na yan pumapasok dito, chances are pwede tayo tamaan. Yung ESF tuloy-tuloy yung pagragasa sa atin. Malaking epekto sa ekonomiya natin at saka sa local industry. Pinagkukumpiska ang mga produkto pero pumalag ang isang tauhan ng tindahan. Pagbibida ng babaeng ito, may meat inspection certificate sila. Malinaw po sinabi nila, meat certificate for every delivery lang ila po ina-advise nila. Ito nga po. Hindi nga lang tutugma, ma'am. Ma'am, unang-una, scan copy. Pero nang busisiin ang ipresentang dokumento, Hindi naman ito, wala naman access ito eh. Oo nga, wala nga, fake na yan. Fake yan. Fake itong Ayun pa, anuhan kayo ng kasi fake. pinagmamalaki niya lang sa BPLO, fake yan. Dinisplay nyo pa. nasabat din ang mga hindi dokumentadong karne sa dalawa pang katabing tindahan sa parehong lugar. Sa isa pang operasyon sa isang mall naman sa Diosdado, Macapagal Boulevard, huli rin ang pagbibenta ng dalawang Chinese store na ito ng mga produktong walang dokumento galing China, gaya ng frozen na malalaking palaka na mahigpit na ipinagbabawal at hindi itinuturing na food animal ng NMIS. Nangatiwiran pang may-ari ng tindahan pero You're saying that it's not possible. Why it's here in the store? Huh? Why is it that it's in the store? Because sometimes we kitchen also. No. This is the store. So the fact that the item is here, it is for sale. So you are violating the law. Ayon sa NMIS, magkakapareho ang markings o tatak ng mga nasabat na produkto na nakita na rin nila sa Binangonan, Bulacan at iba pang bahagi ng Metro Manila, kaya suspetsya ng DA. Natitrace natin na meron talaga siyang pinanggagalingan na or isang grupo na talagang nagpapatakbo kasi halos pare-pareho yung mga brand eh. Yung tinatakbo ng investigasyon, malapit na namin na matumbok yung talagang source ng lahat ng mga hot meat na ito at itong mga bawal na mga produkto. Nasa 250,000 pesos ang halaga ng mga nakumpiskang karne. Nailibing na ito at inihahanda na ang makasong paglabag sa Food Safety Act at Meat Inspection Code sa may-ari ng mga tindahan. Clazel Pardilla para sa Bayan.